Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang mainit na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapang at harap-harapang kinontra ni Congressman Rodante Marcoleta si Senator Raffy Tulfo sa di umano'y pangbubuli nito sa mga kapwa senador at sa iba pang opisyal ng gobyerno na tila walang imik sa mga padutsada ni Senator Raffy Tulfo. Ayon pa kay Congressman Marcoleta, ibahin aniya siya ni Senator Raffy Tulfo dahil hindi siya magpapabuli kagaya ng senador na puro salita lamang. Nagugat ang girian matapos aniya ang panukala ni Senator Raffy Tulfo na kumuha ng pondo sa ibang ahensya na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso at ang kalahati nito na 500 million peso ay ilalagay sa DICT na kung saan ay hindi pumayag ang kanyang mga kasamahan at ang kamara o mga congressman na isinisisi ngayon ni Senator Raffy Tulfo. Matatandaang si Tulfo ang chairman ng Committee on Energy, subalit binuking ito ni Congressman Marcoleta. Aniya ay wala umano itong nagawa para mapababa ang singil ng kuryente sa ating bansa. At puro lamang aniya pasikat ito sa marami sa ating mga kababayan. Binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado. Ito yung nangyayari ngayon. Lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikibo yung mga kasama niya. Ibahin niya kami. Ibahin niya ako na dapat gawin natin para ngayon tuluyan na nating maibaba ang taripa, ang presyo ng kuryente sa bansa. Ikaw ang chairman ng energy. Meron ka bang contribution dito? Meron ka bang inaral dito? Ang dapat na tukuyin siguro ni Senador Tulfo, ito nahahalata ako sa kanyang speech, wala siyang binanggit eh. Ang tanging binanggit niya lang ay yung di umano paglalagay niya ng 500 million. Hindi totoo yun, napatunayan ko na dyan, chinek ko na. Wala talagang ganon. Dapat sana, ang tingnan niya muna, siyasatin niya, ano ba yung problema sa DICT? Ano ba yung problema natin ngayon sa internet? Ako tinanong ko yung DICT secretary, sumang-ayon siya lahat sa sinasabi ko. Ganito ang problema sa DICT. Kahit maglagay pa si Senador Tulfo ng 10 billion pesos na budget ng institutional kasi ang ito eh. Confidential budget. Kahit na maglagay ka pa ng 10 billion confidential budget, walang mangyayari kapag yung structural problem sa ating internet, broadband and mobile ay hindi mo inayos. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kapal talaga ni Tulfo no, nagpabida ka na naman dyan sa Senado. Grabe, halatang halata na talaga ang galawan mo Tulfo. Nasaan na ba ang resulta sa hearing mo sa PCSO na wala na lang na parang bula? Siguro tamang sinabi ni Maharlika na bayad daw ang pagkatao mo. Sayang lang ang oras at pera ng taong bayan sa hearing na yan. Kung gusto mo talagang makatulong, ipahinto mo muna ang operasyon ng PCSO hanggat hindi pa nalulutas sa mga isyu na pinupukol sa kanila. Tanggalin ang dapat tanggalin at palitan agad para hindi pa marisan pa. Ikulong agad. Sa totoo lang, maraming bilib ni Raffy Tulfo. At isa ko noon, nakita ko na matapang siya at diretsahan kong magsalita hanggat unti-unti kong napansin na sa mga ingay niya, mga ilang araw lang, tumahimik na at wala rin nakitang resulta
sa mga kyaw-kyaw niya. Hindi ko alam, baka nabayaran na rin siya. Napansin na rin ito sa karamihan. Parang image build-up naman ito para sumikat para sa plano niyang personal sa politika. Diyos ko Tulfo, nakahanap ka din ng katapat. Yan ang bagay sa'yo. Dapat talaga supalpalin ka ni Kong Marcoleta para matauhan ka na. Sobra na ang ugaling ipinakita mo sa Senado. Gusto mo ikaw lang ang mataas at grandstanding palagi. Resolbahin mo muna ang kabulastugan sa PCSO bago ka lumipat sa iba pang hearing. Puro ka na lang hearing, wala namang resulta. Grabe ka pa kung manghusga sa kapwa mo senador. Ikaw naman pala ang bayaran. 1 bilyong offer pa nga umano. Tandaan mo, lalabas din ang tinatago mong kabulastugan dyan sa Senado. Mas mabuti pang mag-resign ka na lang. Umalis ka sa Senado. Hindi ko kailanman nagustuhan ng mga Tulfo Bros dahil sobrang yabang nila at hindi man dapat hangaan itong pagtulong nila sa mga taong tumatawag at humihingi ng tulong sa kanilang himpilan dahil yumaman sila sa programa nilang ito sa TV at radio station. Pinagkikitaan nila ang ginagawang pagtulong sa kanilang programa kaya hindi ka man dapat tumanaw ng utang na loob dahil lumakas ang kanilang programa dahil sa inyong mga tawag. May nagsasabi na mga multi-millionaire na sila kaya dapat sila pa ang magpapasalamat ng dahil sa inyo ay yumaman sila. Pera-pera lang yan si Raffy Tulfo. Kumikita siya ng malaking pera sa pagtulong sa kapwa dahil naka-video at televise ang pagtulong niya. Hindi tutulong yan kung walang nakaharap na kamera. Ibig sabihin yan kung saan may malaking kita ay doon siya kahit prinsipyo niya ay maaring mabayaran. Akala kasi ni Raffy na siya na ang pinakamagaling mag-imbestiga. Feeling super galing na niya. Puro lang pasikat sa Senate. Wala namang resulta. Tahimik sa PCSO hearing at gusto pa ang mag-president. Aba, maging diktador lang yan. Dami sigurong makulong na walang kasalanan kasi siya ang magdesisyon sa lahat. Basta kung ano ang nasa isip niya, yun na yun kahit ang batas pa ang magsabi. Kasi tingin kasi niya magaling siya sa lahat at bastos pa kung magtanong. Pero kung di niya gusto ang sagot, babarahin ka niya, iinsultuhin at murahin pa sa harap ng Senado. I-contempt pa niya. Tama ba yan? Lahat na lang siya ang bida. Mahirap yan maging presidente. Lagot ang di niya kakampi. And quote. Grabe to mga lords. Ngayon na araw, may nanalo na naman ng 24 million. Alam niyo ang pinaka-nakakagulat sa lahat? Last week, may nanalo din. Pakita ko sa inyo. See? Diba? April 4. Last week, April 4. Diba? 89 million. Tapos ngayon, April 9, wow, 24 million. Grabe! No? Singhot bawat sentimo. My goodness. Di ba mga lords, ang meaning ng PCSO is Philippine Charity Sweepstakes Office. Charity. Di ba? Paano kaya sila makakatulong sa charity? Diba kung sinisinghot, no? Grabe. Grabe, first time in the history sa buong Pilipinas na mangyayari ito. Every week may nananalo sa loto. Grabe talaga. At alam nyo, ang pinaka-nakakatawa sa lahat, wala pa rin silang nakikitang mali. Grabe ang ibang mga Pinoy, no? Bulagan pa rin talaga sila. Grabe, last week 89 million. Ngayon 20 plus million. Grabe. Kayo na mismo humusga mga lords, no? Kung talagang tama pa ba yung mga nangyayari? Pero sige lang, no? Nakakalungkot. Marami pa ring bulag-bulagan. After this, itong video ko, tingnan mo, may mga away na naman sa akin. Diba? Grabe. Well, mga kaibigan, anong pag-uusapan natin ngayon? Naku po, mukhang pinatutuhanan na ang PIDEA leaks. Paano na yan? Well, balikan po natin. 3 dokumento po ang lumabas kay Maharlika. Isang pre-operations report at saka isang surveillance report. Now, bagamat ito po ay tinakpan kung sinong pumirma, ang sabi natin, mapapatutuhanan yung mga dokumentong yan dahil hindi naman sila electronic documents sa pamamagitan lamang ng original at saka yung confirmation ng taong nakaligda
na siya nga ang lumagda dyan. Okay, so yung sinasabi ng PIDEA na wala sa computer, baliwala yan kasi hindi naman siya electronic document. Siya ay isang ordinaryong papel na ang proseso ng pagpapatotohanan limitado sa original at saka yung pagpapatunay ng nakalagda na lagdangan niya yung nasa papel. Mukhang pinatotohanan na po nung taong nakalagda sa papeles ang mga dokumentong iyan. Paano po? Kasi po nagkaroon ng 2-page letter. Ito po yung 2-page letter na ilinabas din ni Maharlika. Ano bang nakalagda rito? Nako, tignan nyo itong second paragraph. Ito po, in-expand namin ang second paragraph. Tungkol doon sa mga classified information, tungkol sa mga dokumento ng political blogger na tumutukoy kay Maricel Soriano at politician Bongbong Marcos and others, alam ng lahat sa ating ahensya na ako po, nung panahon na yon, ang personal na nag-interview sa confidential informant noong March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at the time. And the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations. So sinasabi po, nung nakapirma doon sa mga dokumento, yung pre-ops report at saka yung yung surveillance report, na siya daw ang nag-interview sa confidential informant. At sa bisa nung kanyang interview sa confidential informant, ginawa niya yung dalawang dokumento na ilinabas ni Maharlika. Ibig sabihin, pinaninindigan niya na siya nga ang gumawa ng mga dokumento ni Maharlika. Ano ibig sabihin yan? Pinatutuhanan po niya yung kanyang dalawang dokumento na nainalabas na ni Maharlika. Yung pre-operation report at saka yung surveillance report. Dito sa pangatlong paragraph, bagamat hindi na po natin na-expand yan, ang sinabi niya dyan, yung pangatlong paragraph ay bagamat nagawa na yung pre-operation report at saka yung surveillance report, may pumigil nga doon sa pag-actual lusob, no, doon sa condominium na high-end sa Makati. At pinangalanan niya kung sino yung mataas na opisyalis ng PIDEA. Apparently, isang mataas na opisyalis ng PIDEA ang pumigil doon sa pag-undertake ng actual operation. So ano po ibig sabihin nito? Mukhang dahil nagsulat ng ganito itong gumawa ng pre-operation report at surveillance report, pinatutuhanan po niya na siya nga ang responsable dito sa dokumento ito. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento na noong 2012 nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinorroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ng ating presidente. Ngayong pinatutuhanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report ang mga dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si Presidente. Dahil pag hindi siya sumagot, yan po ay pag-amin na sa mga nilalaman ng mga dokumentong yon. Ano ba nilalaman ng mga dokumentong yon? Meron silang informant na palagi nagpupunta sa isang condominium unit sa Makati, itong ating presidente kasamang isang babaeng artista na doon sila tumitira ng pulburon. Mukhang ito'y pinatutuhanan yung paratang ni Presidente Duterte na gumagamit talaga ng pulburon ang ating presidente. Ang tanong, siguro kung nakalipas na yan, pwede naman patawarin ang ating presidente. Pero ang tanong, dahil alam naman natin nakaka-addict talaga yung pulburon na yan, hanggang ngayon kaya ay gumagamit siya. Sa akin, importante bigyan ng kasagutan yan dahil yan ay isang impormasyon na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mantakin nyo, kinakaladkap tayo sa gera, yung pala kung siya ay high at nasa influence ng pulburon, ay tama ba yung desisyon niya? Mantakin ninyo, sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino, mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagwawagian, yung pala, merong impluensya ng droga ang kanyang pag-iisip. Kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Yan naman po hindi ko sinasabi na conclusive na siya ay gumagamit ng droga. Pero kailangan magsalita na siya. Hindi po pwedeng manahimik. Either umamin or pasinungalingan. Kung pasinungalingan, hindi lang salita-salita lamang. Kasi mayroong mga confidential informant at may mga taong gobyerno na talagang nag-casing na sa kanya. Kinakailangan talaga magpa-drug test. At syempre, ang sabi nga ni Maharlika, yung drug test ni Presidente, unbelievable naman dahil the whole process took 2 minutes.
Samantalang yung mga drug test ng ibang mga personalidad, kasama na si VP Sara, si Toby Chanco, at saka kailan lamang si Vic Rodriguez, oras po ang inaabot bago magkaroon ng report pagdating sa drug report. So ngayon, ang kinakailangan natin, transparency, Mr. President. Panahon na para magsalita. Kung sasabihin nyo naman na hindi na kayo gumagamit ngayon ng pulburon, baka naman kayo kasi po ang nakasalalay rito ay yung pagtiwala sa inyo ng taong bayan na kayo po ay nasa tamang pag-iisip, paggawa ng mga desisyon na napaka-importante sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon na mukhang ninanais ninyo magkaroon ng gera sa panig ng Pilipinas at ang China. At least, siguraduhin ninyo na ang desisyon nyo na makigera sa China, na hindi naman natin matatalo, ay nakabase sa tamang pag-iisip. Agree ba kayo or disagree, aking mga kababayan? Tignan po natin mga komento. Emelita, good afternoon here. Tony Roque, bakit napaka-stubborn ng presidente na nagpapadrug test para sana once and for all malaman na ng taong bayan ang totoo? Kung ayaw niya, mag-resign na lang siya from Vienna. Tama po. Kung talagang aamin naman siya na gumagamit pa siya at talagang minsan wala siya sa tamang pag-iisip, baka ang pinakamabuting gawin niya ay mag-resign na nga. Dahil hindi naman po pwede tayo makaladkad sa aberya na dahil lamang sa wala siya sa tamang pag-iisip. Boy Waray, baka naman. Have nice day, Atty. Harry. Uso pala dyan sa Pilipinas ang pagbuhay ng mga kaso. Tulad sa kaso ni Pastor, 4 years ago na nabuhay pa. Tignan natin ang susunod na komento. Nawawala-wala po tayo sa signal, parang may pumipigil sa ating broadcast. Mark, ano kaya defense ng PIDEA na ngayon ay lumabas na yung signatory sa documents ni Maharlika? Exciting. Lazo, bigti ka na using Lasso. Napakasinungaling mong palamunin ng taong bayan. Ang kapal, anong AI? Siguro yung Lasso yung tao na pinasisinungalingan yung dokumento. No? Hindi ko po alam kung sino yung Lasso. Okay? Jimmy Rosarda, namatayan kami today na magulang today at 1:21. Nakikiramay po, April 9, 2024. Pero mas masakit yung makita mo na yung bayan ay lugmok sa kahirapan at may posibilidad pa na tumanak ng dugo ng bayan sa napipintong gera. Nakikiramay po kami, Jimmy Rosarda. Oya IG, PIDEA, huwag gawing karir ang kasinungalingan, hindi kami mangmang. Well, alam niyo naman kasi talaga may mga pamamaraan sa pamamagitan ng law of evidence para mapatunayan ang mga dokumento at mga pangyayari na nakasaad sa mga dokumento. Nati Victa, mapagpalang araw, Atty. Harry Roque, excited sa inyong pasabog watching from South Africa. Ingat po kayo dyan sa South Africa. Okay, Brenda po, Peke Ono, good evening po, Atty. Harry. I'm always keep on watching you, watching from Tokyo, Japan. Salamat po, Brenda. Vicente Esplana, good evening, Atty. H. Roque. Paano mangyayari sa mga nilabas na ebidensya ni Maharlika? Mukhang totoo ang mangsasabi kailan ba mananawag ng people power, nag-iintay kami sa taong bayan. Well, siguro po, ngayong napatutuhanan na yung dokumento, na-establish na sa nakalipas na panahon, mukhang totoong may impormasyon. Hindi pa naman totoo na gumamit siya. Totoong may impormasyon ng PIDEA na gumagamit siya ng droga. So, he's entitled naman to be heard. So, antayin natin kung anong kasagutan ng presidente. Bigyan naman natin siya ng due process. Marlon Abuyuan, good day, Atty. Harry. Like the saying say, when a clown enters a palace, it becomes a circus. Have a great day po. Nako, yan na nga po nangyayari sa ating bayan. Okay? Arcilia Zinea, tuloy ang laban, Atty. Harry Roque. Salamat, Arcilia. Okay? Adelia Sanglitan, spokes, may nabasa ako na wala pa daw natanggap ang opisina ni Senator na kopya niya. Kopya niyan. Well, ewan ko po kung anong sinasabi niya kasi hindi naman dapat bigyan ng opisina ni Senator Bato. Pero may copy furnish po siya doon sa sulat na yan, kinopy furnish din ang Senado. So baka naman magkakaroon ng investigasyon para marinig natin kung sino yung gumawa ng dokumentong yan. Kaya lang, pag naisa publiko ang kanyang identity, baka magurgor dahil nakasalalay sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapatunay ng dokumentong yon ang pagpapatotoo sa mga dokumento ng PIDEA leaks. Salvacion Bacunyata, good evening, attorney. Nainis lang ngayon sa administrasyon ni BBM kasi sa nararamdaman ko parang tagilid ang ating bansa. Sorry to say, ano kaya mangyayari sa atin? Well, wag naman kayong mag-alala. Meron naman tayong proseso ng succession. Okay? Mirna San Jose, sana itong agent ay man of principle at sana hindi mabili ng mga crook sa gobyerno. Attorney, nakita mo ba kung paano binastos ni Kuting si Sara nang ihatid siya paalis? O nga po, nakita ko yon. Akala ko dati si Lam lang. Yung pala pati si Presidente na.
Ano kayang gusto nilang mangyari? Tuluyan ng mawasak ang unit team. Basalio Christian Tabula Saddam, mukhang binabantayan yung live mo, attorney, putol-putol. Ginugurgur ng administrasyon ni Kuting Bongbong Marcos. Well, wala akong bibigay ha. Miski pinuputol-putol tayo, tuloy-tuloy lang po ang ating panunood. Okay? Gorgonia Triviana, so it seems true ang mga documents, kung 220 yung pinakita ni Maharlika, dapat mag-rally ang Maisog team. BBM resign, no more public trust. Susuporta kami. Sana sa Manila ganapin, sasali kami. Well, tignan po natin. Ang susunod po na pre-rally ay sa Davao del Norte. Ito pong 14. Naroon po tayo at inaasahan natin 100,000 strong ang sasali dyan sa Maisog. Elna Lipardo, good evening po, attorney. Sobrang tahimik naman si BBM. Di po siya nagsasalita. Bakit po kaya? Sayang lang ang mga boto natin. Marami tayong mga tanong. Kagaya nitong Pulburon issue, hindi naman po sinasagot. Well, dapat po kasi kapag may ganyang ebidensya, tinatanggi. Otherwise, baka manahimik, yan po ay pag-amin. So, inaantay natin ang kasagutan ni Presidente tungkol dito. Carmelita Gatchalian, agree. Kaya lang baka ganun pa rin ang gagawin, dadayain. Paano tayo makakasigurong walang daya ang drug test niya? At dinggin kaya sa Senado ang case nito para tawagin and hear testimony of the investigation agent TY, yung mga senador po na magre-re-election, wag niyong asahan na sumali sa investigasyon kasi umaasa sila na kasali sila sa administration slate. Alam niyo naman, sa midterms election, talaga naman pong nagto-12-0 ang administrasyon sa election pagdating sa mga senador. Okay, si Nin Neri, agree ako na tama ang ginawa ni Presidente dahil naghanda na siya ng EO 57, 58, and AO 19 na sovereignty and jurisdiction of the 1935 Historic Article 1 National Territory Rights in Laws of Land, Air, and Waters. Hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin nun. Okay? Attorney Harry, ano po sa tingin ninyo o palagay ninyo sa magagawa kayang pag-imbestigahan ni Senador Bato ang Pulburon issue kay Bangag Marcos o takot siya kay Lisa Tanas? Ito po ay kay Bicolanong Makulit. Re-electionist po si Senator Bato. Tignan po natin kung ano mangyayari. Marlon Abuyuan, finally the kingmaker will go down. Lisa M must be panicking now. Tignan po natin, kailangan sumagot sila. Set apart. Maricel Soriano po yung babae dahil nireklamo po yan sa barangay ng 2 kasambahay at pareho ang address na binigay ng mga kawawang bubog sarado ng mga kasambahay. Wag na ho nating pakialaman kung sino yung artistang di umano ay kasama ni PBBM. Ang interest lang po natin si PBBM dahil ang desisyon niya nakasalalay ang buhay o kamatayan ng ating mga kababayan. Eunice Esinio, hindi po maaaring ipagkatiwala ang bayan sa adik o kahit dating adik. Kaya pala ibabala na tayo sa China, wala sa tamang pag-iisip. Well, yun na po ang aking worry. No? Baka mamaya ikamatay ng ating mga kababayan, yung pala desisyon na hindi ginawa sa tamang pag-iisip. Di Maampaw Ismael, naglabas po ng certification ng PDEA na fake daw po lahat ng pinakita ni Maharlika. Okay na pong certification lang para doon. Hindi po, kasi nga po in-explain ko sa law of evidence para patutuhanan yung dokumentong yon, yung orihinal at saka yung testimonya na nakalagda na sa kanya nga yung dagdang yon. At mukhang itong sulat nito ng ahenteng gumawa ng pre-operation report, pinatutuhanan niya na siya nga ang gumawa ng pre-operation report. Vicente Esplana, ayaw namin sa presidente ng Bangag, napakadelikado. Ay, totoo po yan. Mantakin mo buhay ng Pilipino na kasalalay sa kanyang pag-iisip. OFW tayo. Good evening, Sir Roque. Just asking bakit hindi po natuloy sa Bulacan. Takot po ba sila magbigay ng permit ng prayer rally? Well, ang sabi po, ayaw bigyan ng permit. Pero ako yung naging abogado ng IBP dahil yung City Mayor of Manila po nung panahon ng GMA ata ay ayaw din magbigay ng rally permit. Ang sabi ng Korte Suprema, dapat magkaroon ng kasagutan within 1 week at kapag hindi nakasagot ng within 1 week, din approve ang application. So abangan po natin, meron pa rin pong rally dyan sa Bulacan. Sa ayaw at gusto ng mga namumuno dyan. Eunice Esinio, drug test live. Well, tama po kayo. Tama po kayo. Okay? First World PH TV, siguro naman po spokes, walang sundalang susugod sa gera, pagsabog ang Commander-in-Chief. Sana po. Okay? Hay, nako, Robert Benedicto, mabilis po ang drug test result ng BBM kaysa pregnancy test. Totoo, 2 minutes, magic. Ay, nako, ano pa yan? Si Max Suke, never po magre-resign si BBM kung hindi patalsikin. Titignan po natin. Arcilia Zinea, baka sasagot kasi nga, hindi siya sasagot kasi nga bangag. Ay talaga, oo. BJ Cans, 2 lang yan. Kung totoo, may kaso sa confidential document. Kung fake, sinungaling siya.
Okay? Maraming salamat po sa inyong mga komento. Yan po ang buhay ng ating spokes. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.